Okay, so daily episode 3285, 3286, and 3287. Kukuha tayo dito ng tatlo. Tignan natin kung ano ba yung lalabas, no? Na reading, na advanced reading for June 9 and 10 of this coming week. Okay. So, una, be authentic. Nako. Pangalawa, rebirth. And pangatlo, fire. Okay. Ito yon. Kasi, dito. Ngayon, yung mangyayari kasi, sinasabi niya, be authentic. Kapag sa normal kasi na sitwasyon, ha, yung walang nabarang, walang nakulam, walang nasumpa, at walang nagayuma. Yung pagiging authentic kasi, is pagiging totoo. Yung pagiging ikaw. Yung hindi mo kailangang mag-mimic ng ibang personality or hindi mo kailangang baguhin yung nakasanayan mong kilos dahil lang sa umangat ka sa buhay. Yung hindi mo kailangang magkunwaring matalino or magkunwaring alam mo kahit wala kang alam. No? At yung mga bagay na pagpapanggap sa kung ano man yung sitwasyon na meron. Bakit? Kasi darating ang panahon, iikot pa rin ang sitwasyon. Kaya nga sinasabi ng iba, bilog ang mundo. So kapag gumawa ka ng isang kasinungalingan, at kapag umiikot, no, ang takbo ng buhay, takbo ng orasan, kapag kasinungalingan kasi, hindi mo matatandaan yung detalye. Pero kapag ito'y katotohanan, paulit-ulitin man sa'yo, kahit ilang taon man ang makalipas, ganun at ganun pa din ang ikukwento mo. So, yung dulo is fire. Ibig sabihin, merong mga karakter or pagkakataon. Katulad na lang nitong apoy, di ba? Hindi naman sa lahat ng bagay masama ang apoy. Kasi pangunahin na ginagamit ang apoy sa pagluto para mabusog at maging masarap ang lahat ng kakainin natin. Yung pangalawa, di ba kapag nasobrahan yung apoy, nasusunog yung sinaing, nasusunog yung ulam, nag-iiba ang lasa. Ganon din po yung tao. Kahit gaano kabait yung tao, kapag dumating ito sa punto na natuto na, magbabago yan. At posible sa pagbabagong ito, magbabaga rin ang puso't isipan. At doon niya mararamdaman na halos isumpa ka na sa tindi ng galit at ayaw ka na niyang makita, ayaw ka na niyang makaharap, ayaw ka na niyang makausap. Ngayon, kapag iyan nangyari sa buhay ninyo, sa relasyon, huwag mo agad sabihin na may third party o huwag mo agad sabihin na may ibang dahilan. Kasi, kapag ito'y nangyayari sa normal na sitwasyon na walang halong ritual, ibig sabihin, kung ikaw yung taong iniwanan, tinalikuran, inabandona, may diferensya ka. Kasi hindi naman gagawin yun ng tao kung wala siyang napuna. O posible din na siguro maraming beses ka nang pinatawad, pinagbigyan, pero hindi mo pa rin nagawang magbago. Nagbago ka man siguro, panandalian lang at bumalik ka sa dating ikaw. Ito yun bumabalik ka dito sa pagiging authentic mo. So, kahit anong pagpapanggap ang gawin mo, magpapanggap ka na mabait ka sa in-laws mo, magpapanggap ka na mabait sa mga kaibigan mo or sa mga nakakatrabaho mo, pero darating ang punto, makikita nila ang totoong ikaw. So, ito yun. Ito ang daily reading natin at abangan natin yung special episode. Tingnan natin kung ano ba yung mga characteristics na meron para maiwasan at wag nang mangyari ang mga kasumpa-sumpang sitwasyon. Kasi ito,
Matindi na ito, 'di ba, sa natural na sitwasyon, lalo pa kung ang taong mahal mo ay ginayuma, binarang, kinulam, sinumpa. Nako, sukdulan 'yan. Dahil ito yung isang pinakamagandang senaryo. Kung ginayuma ang mahal mo para talikuran ka, iwanan ka, kalimutan ka, asahan mo, ibig sabihin ikaw din kinulam ka para wala kang oras na maisip yung taong umalis sa buhay mo at yung tanging iisipin mo ay sarili mo. So, para siyang nagtapon ng isang bato at tumatama sa dalawang ibon. Ganon yon, okay? So, proceed tayo sa special episode natin. Check natin kung ano yung itutuloy na kwento nito. Magandang hapon po.